sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain sa Galilee. Pagkatapos na siya mabautismuhan, nagsimula na po ang ating Panginoong Jesus sa kanyang gawain ng ministeryo, ng pagpapahayag ng kaharian ng kanyang amang nasa sa langit. Nabalita ni Jesus na ibinalanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilee, ngunit hindi na siya sa Nazareth na nirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilee sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-aapuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Nagsimula na po ang ministeryo ng ating Panginoong Jesus dito sa Galilee. Siguro doon sa yung tinatawag na Sea of Galilee. Siguro nakuan din yung nadaan. Napuntahan namin ang Capernaum. Ang Capernaum. Isang lugar yun sa at, malapit sa Galilea. Kuya Ben, ano pong inyong masasabi dito sa pagsisimula ng ministeryo ng ating Panginoong Yesus, sinimulan niya ang kanyang gawain sa Galilee? Alam niyo po, kahit na hindi ko na masyadong talakayin yung baybayin, yung nilalaman, ang bibigyan na lang natin ng halaga rito, itong hinango mula doon kay Propeta Isaiah. Sapagkat ang sinasabing liwanag at na nagniningning, na nagbibigay ng pagkakataon doon sa mga nalugami at na napunta sa kadiliman, ay mismong si Jesus ang dumating na liwanag. Ito'y patunay nung siya'y isilang na binigyan ng liwanag sa kapanahonang iyon sa gitna ng kadiliman. Siya yung liwanag sa lahat ng nagugulumihanan. Si Jesus ang tanging liwanag sa lahat ng nasa gitna ng kadiliman ng buhay. Si Jesus ang nagbibigay ng pagkakataon upang makita natin ang katotohanan at maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat si Jesus, kung siya ang tanging liwanag, siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tamang landas ng buhay tungo sa kanyang Ama. Ngayon, simple ho ang sinabi ni Kuya Ben tungkol ho dito sa aking binasa na ito na may kaugnayan ho ito sa pagsisimula ng pangangaral ng Panginoong Yesus, yung taglay-taglay. Dala-dala mo ngayon yung sulok. Ang mga tao ngayon, Kuya Bert, marami rin ang mga binibigyan ng pagkakataon na may dala ka ng sulok. Sulok ng karunungan ng Panginoong Yesus. Pero kung bakit naman, itong sulok na ito na dala-dala nila ay ginagamit nila doon sa dapat na tanglawan nila yung nadidilimang kaisipan ng mga tao ay hindi. Ang tinatanglawan nila ay bulsa ng mga tao. Hindi naman yun Kuya Bert, ano mo sasabi? Sabi ko na nga, Alam mo, Kuya Min, tama ka doon, pero tingnan natin, napakaganda kasi ng salitang ito, no? Sa lahat ng nalugami, sa dilim ng kamatayan. Ayun. Kung makikita mo dito, kasi noon ang panahon yun, ang tao ay walang kapangyarihan na umakyat sa langit. Dahil doon sa mga pag-aalay nila ng mga buhay at dugo ng mga hayop. Pero ngayon, nandito na. Ito na ngayon ang magbibigay ng panibagong buhay. At ang mga nagapi ng kasalanan na natamo ng ating unang mga magulang, ngayon na ito'y babangon dahil sa liwanag na dumating doon sa lugar na iyon at ngayon sa buong mundo. Kaya tayo ngayon ay nagkaroon ng pag-asa na mabuhay na muli sa piling ng lumalang sa atin at sa piling ng liwanag ng mundo ang Panginoon. Pero, bago natin matatamo yun,
Sinabi ng Panginoon ay ito, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Maraming nagsisisi sa kanilang pagkakasala. Hindi lamang ilang beses sila nagsisi, pero ulit-ulit bumabalik doon sa kanilang pagkakasala. Hindi nila matalikdan. Kaya nga may karugtong ito eh. Pagsisihan ninyo, sabi ng Panginoon, at talikdan ninyo ang inyong pagkakasala. Ang pinakamahalaga, nagsisi ka at tatalikdan mo. Hindi mo na muling gagawin. Hindi mo na muling i-entertainan itong dati mong gawin ito. You shall be born again. Catholic, not Ayun. Completely born again. Yung dati mong ugali, talikdan mo na. Ayun. Kalimutan mo na. Umalis ka na dyan sa dati mong buhay. Katoliko ka. Huwag kang umalis sa Katoliko. Baguhin mo ang ugali mong masasama, ang ugali mong palasagot, ang ugali mong magnanakaw, ang ugali mong lahat yan. Ikaw ay magiging born again. Ayun. Christian Catholic. Ayun. Christian Catholic, ano ha? Pero dito, nakita natin dito, sa pangangaral na ito ng ating Panginoong Hesus, ito yung nagsimula yung kanyang gawain sa Galilee. At pero marami naman yung nagsisimula. Kailan lang nagsimula? Yan ang mahirap ko yun. Yun ang problema natin eh. Yung siluan lamang yung pera eh. Huwag naman gano'n. Di anaho muna namin. Huwag pera ang siluan.